Mga kabayan, isang malaking usapin ngayon sa social media at sa ating politika matapos inaresto na ng mga otoridad si retired Air Force Major General Romeo Puques, founder ng United People's Initiative. Pagdating nito sa Ninoy Aquino International Airport sa NAIA, Terminal 3 mula Bangkok, Thailand. Si Puques na hayagang kritiko ng Administrasyong Marcos ay may kinakaharap na kasong inciting to sedition sa Quezon City Regional Trial Court Branch 77 na isinampa ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG. Makikita rin na hindi pinayagang makasama ng general ang kanyang legal team na bahagi si Atty. Ferdinand Topacio. Kinundi na ito ng kanyang kampo at hindi umano ito umaayon sa batas. Giit ng kampo ni Topacio at reaksyon ng mga netizen, nakakabahala na ang nangyayari sa bansa na tila marsyalo na. Kapag naglabas ka ng pagpuna laban sa katiwalian ng gobyerno, kakasuhan ka at aarestuhin kahit isa ka pang retired general. Kasi ininterpret po na ito daw ay pag-i-incite o panghihikayat para ang mga tao ay huwag galangin ng gobyerno at ang ating mga nasa active service na mga opisyal ay i-withdraw yung suporta. Pero ayoko na sana magsalita dyan, ngunit in general terms, kung titignan nyo po, wala pong ganong intensyon at wala pong ganong meaning that should be ascribed to those statements. Samantala, ayon naman sa isang political analyst at ilang abogado, kabilang na si Attorney Vic Rodriguez, dating legal advisor ni PBBM, malinaw na mensahe ito ng pananakot, pagbusal at pagkitil sa tinig ng lahat ng kritiko na humihingi ng transparency, full accountability at hustisya sa patuloy na paglustay sa kabanang bansa mula sa Malacanang. Giit naman ni Atty. Topacio, ang legal advisor ni Puques, hindi pwede ang mga nangyayaring ito dahil lumalabas na wala ng kalayaan ang mga ordinaryong tao na maglabas ng kanilang sama ng loob sa gobyerno. Aniya, kung ang isang dating retired general ay ginaganito ng palasyo, paano pa kaya yung mga ordinaryong Pilipino? We are demanding. O sakayin niyo yung isang abogado dyan, karapatan namin yun. Naka-handcuff na si General Romeo Puques. General na yan! Hindi tumutupad sa batas! Si General na sinita! Ando na! Nakita nyo naman gusto namin kausapin man lang sandali, hindi kami pinagbigyan. Ayaw na doon sa iba yung dinaan. Sir, what's the next step for this? Ano po ang next step, sir? Okay. And then, Pwede yan. At irereklamo namin ito. We will not let this pass kasi kung dating general, ginaganito nila, ano pa kaya yung pangkaraniwang mga mamamayan? Kita-kita po tayo sa krami. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Dahil sa nangyaring pag-aresto sa dating general na pumupuna sa kamalian ng gobyerno, ibig sabihin dapat na bang manahimik na lang ang bawat Pilipino sa kabila ng nagaganap na malawakang korupsyon sa kasalukuyang gobyerno? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pasado alas 8 ng umaga nang salubungin ng mga otoridad sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 si retired Air Force General Romeo Puques na galing sa bakasyon sa Thailand upang isilbi ang warrant of arrest laban dito para sa kasong inciting to sedition. Nag-ugat ang kaso dahil sa umano'y mga social media posts ni Puques na nanghihikayat sa publiko na lumaban sa gobyerno at pangunguna sa idinaos na rally ng United People's Initiative noong nakaraang November 16 at 17, 2025. Ayon sa isa sa mga abogado nito na si Atty. Ferdinand Topacio, walang katotohanan na ganito ang intensyon ng mga pahayag ng kanyang kliyente at binoboses lamang umano ang saloobin ng publiko. Kasi ininterpret po na ito daw ay pag-i-incite o panghihikayat para ang mga tao ay huwag galangin ng gobyerno at ang ating mga nasa active service na mga opisyal ay i-withdraw yung suporta. Pero ayoko na sana magsalita dyan, ngunit in general terms, kung titignan nyo po, wala pong ganong intensyon at wala pong ganong meaning that should be ascribed to those statements.
Hindi naman kinumpirma o tinanggi ni Topacio kung nagkaroon nga ng pagpupulong sa pagitan ni Pokis at iba pang mga retiradong general ng sandatahang lakas para sa umano'y planong pagbaliktad sa administrasyon. Samantala, hindi nagkaroon ng pagkakataon si Pokis na makausap ang kanyang legal counsel bago umalis ng paliparan na ikinadismaya at ikinagulat naman ng kanyang kampo. And Hindi then, pwede yan. At irereklamo namin ito. We will not let this pass kasi kung dating general, ginaganito nila, ano pa kaya yung pangkaraniwang mga mamamayan? Aga mula sa NAIA Terminal 3, dinala si Pokis sa Camp Crame na sinundan naman ng kanyang legal counsel. Mula Camp Crame, dadalhin si retired General Pokis sa korte sa Quezon City upang bigyan ng pagkakataon na makapagpiyansa. Yan muna ang update mula dito. Balik sa inyo dyan, Aga. We are demanding. Pasakayin niyo yung isang abogado dyan. Karapatan namin yun. Naka-handcuff na si General Romy Pokis. General na yan. Ando na. Nakita nyo naman gusto namin kausapin man lang sandali, hindi kami pinagbigyan. Ayaw na doon sa iba yung dinaan. sir, what's the next step for this? Ano po ang next step, sir? Okay. And then, Pwede yan. At irereklamo namin ito. We will not let this pass kasi kung dating general, ginaganito nila, ano pa kaya yung pangkaraniwang mga mamamayan? Kita po tayo sa krami. Ginagamit lang po ang mga pulis at taga-military para huliin who is against them. Kung sino man ang pumunta sa kanila, tinatakot nila, kinukulong. Kaya kinulong na, hinaresto si General Pokis dahil nagsasalita na against them. So lahat, gusto nilang bawalan lahat na magsalita. Sila lang ang tama. Ang gusto nila, ang pagdanakaw ng kaban ng bayan, sila ang nanghuhuli sa lahat. Ito lang example, dalawa, si Diskaya, nagsasabi ng totoo. Kinulong na. Si Saldico, importanteng witness yan, kinasuhan kagad. Kung mapatay yan, wala lang witness. Dapat kailangan natin si Saldico and Sara Diskaya para mag-witness sa lahat ng mga kaso. Sir, So maliwanag na tinatakot nila ang taong bayan, wag po tayo matakot mga kababayan, kundi wala na mangyayari sa ating bansa. Anong sinasabi nilang 500? Hindi na magkasya ang gastusin ng 500 sa isang araw-araw. Nagbigay yata sila 500. Hindi na po magkasya ang 500 sa pagpakain ng ating pamilya sa isang araw. And I'm still hoping sa one-time, big-time rally, I'm still hoping mga uniform men sasama yung mga iba. Maski maliliit. Kaya yung mga pulis na utusan, nahaharang sa mga pupunta sa Malacanang, huwag niyo pong harangin dahil ninakaw na ang kontribusyon nyo. Yung mga PhilHealth, ninakaw na para may nakawin lang. Tinanggal, for the first time ever in the history of the Philippines, PhilHealth, zero. Ninakaw, kinuha para sinamang ninakaw. Left and right ang pamimigay nila ng pera. Ang liwanag na yun. Harap-harapan, bastusan na. Hindi naman tayo papayag na Pilipino, gano'n na lang gagawin sa atin. Mga kababayan, lalaban po tayo. And I'm sure, kagaya sinabi ko, hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon dahil nasa ating katotohanan. Nakikiusap ako sa mga military police. May mga anak din kayo. Dapat, I would suggest na from now on, mag-usap-usap muna kayo sa, like, to General Browner. Lahat ang general ng military, mag-usap-usap po kayo bago kayo patawag sa Malacanang. Mag-isip po kayo mabuti. That is my only suggestion. Also the police, headed by General Tatay Nartates, mag-usap-usap kayo mga general bago kayo patawag sa Malacanang. Baka kala another maglalagay uli sila pagka tinawag kayo sa Malacanang. So mag-usap-usap muna kayo. Ang suggestion ko lang, mag-usap-usap kayo, isipin nyo ang kinabukasan ng ating mga anak.
isipin nyo ang ating nasyon. Kung wala kayong malasakit sa Pilipinas, ibang klase na yon. So isipin nyo mabuti kung sasama kayo sa mga kurap o sasama kayo sa ikabubuti sa ating bansa.